Good day po sa lahat. Ako po si Gabriel D. Gabilino. Ako po ay solo lang po and I'm making this SciTech chatbot. And today, represent ko yung SciTech AI chatbot. Basically, this project aims to create a simple pero functional system na kayang sagutin yung student inquiries, make like subjects, requisites, capstone, requirement, and professor information. Ginawa namin to using the four components, which is yung front end, yung back end, yung database, which is yung Google Sheets, and then yung AI node, which is powered by OpenAI. In short, ang goal po namin is to build something helpful, mas mabilis at safe gamitin sa students. So para pong mas madali i-visualize, this chatbot works like a mini student assistant. Instead po na magtatanong pa sa seniors or maghahanap pa sa handbook or pupunta pa sa sekretary ng SciTech, one chat na lang, kahit paggabi o kahit anong oras. The system provides structured and accurate answer. So the whole project focuses on convenience, accessibility, and automation. So lahat ay step by step para may pakita ko kung paano nga ba. Next is yung system architecture. Dito po, explain ko muna kung anong mga tools na ginamit ko. So dito po, ay gumamit ako sa front end ng HTML, CSS, JavaScript that contains a basic lang po, which is chat display area, input field, send button, and then kinonect ko po siya sa hosting ng website. Sa backend po, ang ginamit yung tool is yung N8N, which is siya yung pinakamadali, and it can handle maraming automation and mas maganda yung mga features niya, para good for beginners siya. Pero in a technical way. Sa the database naman po na ginamit ko po ay Google Sheets kasi mas madali siyang i-manage since text form kaysa sa JSON file o sa mga SQL file. Dito po kukuha yung database. So, paano nga ba yung flow? Mag-enter yung user ng question, ipaprocess sa JavaScript, then yung AI workflow, mag-receive na yung input from the user. Tapos, isasend niya sa AI agent which identify questions category. Kung ito ba yung capstone requirements, ito ba yung subjects, prerequisites, minimum marks, professors. Tapos, titignan niya, pag okay na, i-retrieve niya kung saang part nakalagay sa Google Sheets yon. Tapos, isi-check niya yung parameters for the response. Kumbaga, hindi siya magsasagot ng mga tanong na kunyari wala dito sa mga Google Sheets, hindi sasagutin yun. Tapos, mag-generate siya ng response at i-display niya yung response sa user. Tatanungin niya kung do you want to ask again. If yes, babalik lang siya sa process, sa user's enter question. Pag no, mag-e-end. Yun po yung system architecture po ng ginawa ko. So sa work, ito po yung aking database. Yan. So sa backend naman po, ito po yung pinaka-technical part. Kasi dito ko talaga kinuha yung kung paano nangyayari yung likod. Dito talaga ako medyo nahirapan, so explain ko. Yun, kung anong ginawa ko po is webhook trigger na kung saan naglagay po ako ng website na kung saan ito po yung way para makonect natin itong lahat ng ito sa isang website. Gumana po. Then, kapag okay na, yung pag nag-process na si user dun sa web na kung saan dito nakakonect, ay pupunta na siya sa nagtanong. Ito ang sasambot. Papasok niya kay guardrails. Ito naman sa guardrails is to validate text against the policies. Like, hindi siya sasagot ng mga tanong na kung saan wala sa tinanong or yung mga unethical questions na tatanungin. Ito yung nagbablock pa lang. So, unang-una pa lang. Hindi na niya sasagutin yung mga question na hindi connected. Pag umokay na, pumunta siya sa student query AI agent na kung saan siya yung tagapamahala ng lahat. So you're a helpful student. Nilagyan ko ng message. You're a helpful academic assistance for students. You have access to 4 different Google Sheets containing academic information, subjects to take, capstone requirements, minimum marks, professor staff sheets. Your task is to, binigay ko kung anong task niya. Use the appropriate Google Sheets, answer student questions, provide clear, concise answers, be friendly and supportive in responses. Turn on, pag okay dito, pupunta siya kay ChatGPT model na kung saan naglagay ako ng yan yung ginamit nating API o node na kung saan ito yung magiging AI talaga na nasagot.
Pag napunta na dito yung question, papasok dito sa memory, which is simpleng memory lang. Technically, hindi ko nga need ng mga memory kasi it's a basic lang naman at saka parang naka-provide na naman yung mga information din na naman kukuha sa Google yung AI, which is provided na nga ng Google Sheets ko. Next, kung okay na dito sa dalawa, hahanapin ni chat model kung anong part pa ng tanong. Halimbawa, sa subjects, ito yung tool na kukunin lang niya. Dito siya kukuha, dito niya search. O kunyari may tanong sa professors lang, dito pupunta yung ChatGPT, yung AI model, tapos dito niya hahanapin yung sagot. Pag nahanap na yung sagot dito sa apat na to, ito yung database ko kanina, pupunta siya sa format response na kung saan ito yung magsasala na parang maging polite ka, wag kang masyadong maging harsh sa pagsasagot. Nasala mo na siya sa ganyan, and then, after nun, pupunta na siya sa respond to webhook na kung saan kung ito yung naging input, ito yung naging process, ito yung magiging output. So, ganun po gumagana yung aking system sa backend. Ito lang. Kasi naman po, I use basic HTML, CSS, and JavaScript. So, sobrang simple lang niya. Isang chat box, message display area, na clean maroon and gold site active na UI. Kinulayan ko lang ng color po ng UV. Kinuha ko tong lightweight para mas mabilis mag-load kahit sa low-end devices and user-friendly para madaling gamitin na kahit na first-year students. Even though simple lang, the design is very responsive and smooth. Yan. Basic lang siya, scrolling message area, user and bot message, bubble input text boot, and send button. Kung i-explain ko po siya in simple term, front end is the brain. Front end is what the user sees. Back end is the brain. Dataset is the memory. And AI node is for the reasoning. Lahat ng question dumadaan sa back end. So dito chine-check kung safe, relevant, and answerable ba. Then nahanap siya ng information sa Google Sheets, which is yung database ko, at ibabalik bilang clear and formatted response. So yan, wait lang po dahil itatry po natin ngayon yung demo. Kasi upon checking po kanina, yung AI node ko po is nagkota na po ako dun sa OpenAI. Kaya titingnan po natin ngayon kung nagana pa rin po ba. Pero meron na naman po akong recorded video na kung saan nagana pa po. Hindi pa po nag-expire yung API yung kasi po sobrang dami ko na pong tinanong sa API kung saan hindi na kailangan na po ng subscription, which is yung OpenAI chat model, and then itong na kung saan nag-quota na ako, kailangan ko nang bumili ng subscription from AI, wala pa naman akong subscription. So hi everyone, ito po yung demo video ko about the Cytec AI. So first, ang nilagay ko lang po yung background ng AI. Ginamit ko po yung HTML, CSS at JavaScript. Ginamit ko po yung colorway ng UV, yung logo, tsaka yung mga home, subjects, capstone. Dito sa gitna, nilagay ko talaga to para mas straightforward at mas mabilis matatanong. Parang gusto ko po yung parang ChatGPT talaga na diretso na. So ito, ipaprompt niya yung user. I can guide you on subjects per year, capstone requirements, minimum marks, and professor name. Just type your question naturally. So, halimbawa, magtatanong po tayo. What are the subjects offered in first year? Yan po. Yan. Lalabas na po yung tanong. So, nagtiting siya. Ang proper way po ng pagsagot niya is yung i-send niya po muna yung course code, yung introduction to computing, yung mismong name, kung may prerequisite, kung may minimum mark,
kung ilan yung lecture at ilan yung lab, tas ilan yung units. So yan, lalabas po muna yung major, then dire-diretso na po sa mga minor. Ano din po sa second sem, yan na po. How about second year? Medyo matagal lang po mag-isip kasi ang gamit ko pong AI is yung OpenAI version 1.0. Hindi ko po ginamit yung 4, 3, tsaka yung 3 turbo, 3.5 turbo kasi medyo may bayad po. Ang gamit ko lang po yung free version kaya medyo matagal po mag-isip. Yan, sasagutin din daw po niya. How about second year? Yan, sasagutin din po niya. Tapos yan, lalabas po dyan. Sabi ko, what are the capstone requirements? AI is thinking. Hintayin po niya. The capstone project is a culmination of your learning journey designed to showcase your skills and knowledge. First, you need to ensure na nasagot po yan ng tanong niya sa capstone requirements. Then, what are the minimum marks in this? What are the minimum marks? Thinking. There's not a minimum marks the student need to meet in order to progress. Yan. How about pagka may tanong naman po tayo sa kung sino ang dean? Who is the dean? Psychic. Yan, the dean of Psytech is Dr. Maylene Capuno. She oversees the overall operation of the college, ensuring academic programs, student services, and faculty development runs smoothly. Who are the professors? Yan, lalabas po yung mga name ng mga professors. Paano nangyari? May tanong ako na, what are your thoughts about Philippine government? Yan, hindi po yan, kunyari tanong po tayo ng ganyan. Ang sasagot po ng AI dyan, I can help with subjects per year, summer classes, practicum, capstone requirement, minimum marks, or faculty info. Hindi po niya sasagutin yung mga questions kasi sinasala po niya. Ang sinasagot lang po talaga niya is kung ano yung nasa database, and then yung mga tanong na ganyan, ethical questions, hindi po niya sinasagot. Technically, basically, mas madali lang po yung ginawa kong chatbot. Yan lang po. Salamat po. Ethics and privacy, reflection na tayo. Sunod tayo dyan. Of course, kahit maliit lang itong system, sinigurado ko na responsible AI siya. Una, we do not store personal data. Lahat ng queries processed by real time, then deleted agad. Second, the guardrail node blocks harmful prompts like code-injected attempts, hate speech, explicit content, or unsafe instruction. Third is we added a response formatter para siguraduhin ng neutral, respectful, and non-harmful ang language. And lastly, transparency. Students know na AI-generated lang yung answer and that all information comes from a Google Sheets database. So this builds trust and shows that ethical AI can be applied even in the student project. Conclusion and future enhancement. So to conclude, the Psytech AI chatbot successfully integrates a clean front-end, an automated back-end, workflow, a structured dataset, and AI reasoning system. We were able to create a tool that is simple, accessible, helpful, and safe. Sa future enhancement naman, we plan to add more datasets, support yung voice, improve the AI, tsaka yung sana magkaroon na ng subscription sa N8N kasi mahirap kapag wala kang sariling API, sobrang gastos, lalong-lalo na kapag ang gamit mo ay yung mga kilalang API which is yung OpenAI. So dito, overall, this project showed us how AI and automation can solve real academic problems and help students in practical ways. So yun, thank you po. And ito po yung aking presentation.